Asenso tayo, Pinoy. Asenso tayo, Asenso Pinoy. This is our ships at my back. Nung nagsimula kami nito, parang aksidente lang. We visited the farm. Pagkatapos nakita ni Mrs. yung alaga ng mga tupa ng kaibigan namin. So instantly, sabi ni Mrs., because we are hobbyist also ng mga farm animals, bibili tayo ng siyam at saka isang ram, isang lalaki. So we just did that. So 2 years later, dumami. And then we started concentrating on breeding operations, upgrading para dati mga 15 kilos lang. Now we are getting 35, 40. So kaya ngayon nakikita ninyo at my back, we now have something like mga 300 na mga babae plus about 100 na mga lalaki. So we are starting to improve the breed, improve the size. Kasi pag naglitson ka at payat, maliit, pangit. It has to be medyo may taba, malaki ng kaunti. So yung recovery mo maganda, yung quality ng meat mas maganda rin. So sabi ko, may pera sa sa lamb. So that's how we started. If you are talking of 20, 30, 40, naka-scale up ka na, kailangan talagang pag-aralan mo na mabuti. Ang nakita ko na isang problema, pag nag-aalaga ka ng sheep and goat, pag yan nakakawala lang, wala kang control. So hindi mo alam kung yung alaga mo ba nagkakasakit na. Yung alaga mo ba tamang pagkain. Yung alaga mo ba buntis siya. Minsan makita mo lang yung alaga mo, nakunan na pala. Kasi hindi mo nakikita. I have talked to a lot of small goat and sheep raisers. This is the right thing. Dapat may housing sila, hindi naman maganda. But you see, if you look around us, mga local materials lang ginamit namin dito, pwedeng gawin na maski sinong farmer, entrepreneur, kailangan talaga, one, you have to select a good breed. Second, give them comfortable housing. Third, which is the most important thing, you should have a sustained supply of feeds. So, pwede naman yung kukuha ka ng damo, ilagay mo, pero that's not all. Kailangan mo pa rin ng pagkain, may protina, may energy source yung pagkain nila. So, it has to be balanced. Kailangan talaga scientific yung approach natin. Ito yung pagkain ng tupa natin. And these are fermented feeds. Pwede mong i-store ito maski 2 taon. So to ensure na palaging may pagkain, pwede nating itago ito for the rainy days. So kaya pag summer na ganito, wala makain yung mga tupa natin, naka-store lang sila dito. Naglalagay kami ng mga enzymes, beneficial microorganisms, and then molasses to ferment this. So, napipreserve natin at saka nadadigest natin yung material. We have popularized also the silage production. Una, yung busal ng mais, yung giniling na corn cobs. Pangalawa, naglalagay din kami nito ng counting copra meal. Naglalagay din kami ng counting soybean meal, counting mais. So, to complete yung nutritional requirements ng ating mga tupa at saka kambing. Kaya mga kaibigan, para tayo mga Pinoy ay umasenso, kailangan natin talagang pag-isipan ito. These are small projects. Mag-alaga ka ng kambing, you can start with a capital of 5,000, 4,000, up to 10,000, may return ka agad. So kambing tupa, ito yung sinasabing 4 months ranch. Kasi mura lang, simpleng shed lang, makakapagsimula ka na. Dahil kulang tayo ng mga pagkain, kulang tayo ng supply ng meat rather, I think this is the best contribution that we can do for our society.